Another day, another car to review mga padi. This time, it's the big daddy of crossover SUV ng Honda. This is the Honda Pilot Trail Sport. Alam ko wala sa Pilipinas ng Trail Sport, pero may Honda Pilot tayo dyan. May mga nakikita akong pailan-ilan. I'm not sure if it's gray market or locally bought, but this one is the Trail Sport. Syempre, ano nga bang gagawin natin dito? Sisilipin natin ang design, titignan natin ang mga creature comforts and features, at syempre, drive natin yan mga padi. Let's do this! Simulan natin sa design. This one looks like a CRV na pinalaki. Common sa design ng mga Honda ngayon. This one kasi dahil Trail Sport siya, more of black, walang chrome. Medyo aggressive siyang tignan. Big grille sa front. Yung logo niya or yung emblem niya or yung badge is also serves as a sensor or radar. May Trail Sport ka dito yan. Trail Sport. Dito sa gilid, it looks like a regular crossover SUV. Yeah, pag nilayo mo, kala mo CRV nga lang. Yeah, pero this is the Honda Pilot. Malaki yan mga padi. Mag wheels is R18 from the factory yan. Yung ganyang color mga padi. Parang gunmetal ang kulay niya. Also the tires, parang semi off-roady na siya. Yeah, kung makikita nyo. Yan ang tread pattern ng tires niya. Continental with 26560 R18. Napakaganda ng Trail Sport mga padi. Simple lang pero alam mo yun, may aggressiveness. May natatagong aggressiveness. Here at the back, dito naman sa likod mga padi, it looks like a Ford Everest. Sorry Honda Pilot, but this one it looks like a Ford Everest. Ang nakakainis lang dito yung badge niya. At least for me kasi mostly black siya. All-wheel drive, black. Pilot, black. Tapos yung badge is chrome. Also with Trail Sport badge dito sa likod mga buddy. Dito sa side hindi siya masyadong maarte. Meron lang linya dyan. And mostly that's it. Yun lang. May konting linya sa baba. Wala na siyang masyadong tupi-tupi. Kung naman malinis ang design, at least for my taste. That's the Trail Sport mga padi. To enter the Trail Sport, ito yung key fob niya with proximity key. Ayan natin sa loob. Hindi ko na ilalabas. Konti lang. Yan, number 2 daw to. Number 2 with H emblem. Ayan. Ewan ko kung mabubuksan siya pag ayun. Kinapitan ko lang, wala akong pinindot. But you can still use this if you want. Ayan. Lock, unlock. Pero bumukas na siya. Ayan ang key fob ng Trail Sport. At ito ang bubungad sa iyo sa Honda Pilot Trail Sport. Leather seats, orange stitching, Trail Sport na print dito sa headrest ng sarap, ganda. Door sidings. This is soft touch material. Soft touch material with leather armrest. Ito mostly plastic, common naman yan. But kita nyo naman may pocket na naman. Ito cup holder. Mostly black siya mga padi with orange stitching talaga. Pati sa steering wheel orange stitching. Orange stitching dito sa dashboard. Dashboard niya is soft touch material. Soft touch material. Pero may halo pa rin plastic. Hindi naman may iwasan yan, lalo na sa mga Japanese cars. Ano kang packet dito for practicality. Glove box, tingnan natin ang glove box. Soft dump. Yun, ganyan kalaki ang glove box niya. Mostly manual. May konti ka pang space doon. Ikalakihan naman kahit pa paano. Aircon controls dito mga padi. Yan, ang aircon controls mo. Pindutin natin para makita natin. Ito ang gauge cluster niya. 3-port niya is screen LED, pero ito mechanical gauge. Babalikan natin yan mamaya. Dito muna sa infotainment system. Start natin yung kotse. Of course, push start button siya. Yan. Honda.
So ano bang nasa infotainment system nito? Ayun yung mga apps ng infotainment system. Somehow ano naman siya, responsive o mabilis. I'm not sure kung meron tong Apple CarPlay and Android Auto, but since this is a 2025 model, I hope meron siya nun, no? Pero wala akong nakikita dito mga padi, walang Apple CarPlay, Android Auto. Pero meron siyang smartphone connection. Is your aircon controls common sa mga Honda today. Maliit lang na ganyan. Ayun na, mga rotational buttons. And syempre dual zone climate control to. Dalawa yung pwedeng mas mainit dito. Ayan, gaya niyan. Pwedeng mas mainit dyan sa side na yan. Down here, meron kang mini storage, mga port, USB, saka Type-C port, 12 volt socket. Meron ka na naman storage dito. And wireless charging. Meron ka wireless charging. Dito, cup holder. Yan. Laki ng cup holder niya. Meron siyang pampasikip kung may maliit kang cup. Pwede niyang ipitin. Dalawa yan. Wala ka ng physical transmission shifter. Puro buttons na siya. Ayan. Pag ipapark mo, pindot lang. Reverse. Ganun mo. Neutral, drive, sport. Pipindutin mo lang. Electronic parking brake. Electronic parking brake na siya. Which is BOO. Para kay Mav Auto. Drive modes niya nandito. Meron ka ring hill assist dito. Ayan. Pag pababa siya, para mabagal siyang bumaba. Ayan, pindutin mo lang yan mga buddy. Well, ito yung center center storage niya dito, armrest, leather, covered with leather, stitching, lapad niya rin, ayan, for scaling, sandangkal, tapos may konti pa. Medyo malapad din tong sasakyan na to mga buddy, dahil ito nga yung Big Daddy, malaki talaga siya, napakalapad na kotse. Akit tayo dito commoners Honda. Ayan. Meron kang map lights. Ayan, merong glass roof. Ayan. Kung moonroof, sunroof, na pagkalaki-laki. Meron kang sunglass holder. Pero ang nakakatuwa dito, pag ginanya mo, meron kang parang rear view mirror na malapad yung view. Kasi ito hindi ganun kalaparan, diba? Gusto mong mas malapad pa, ayan, kita mo yung mga passengers mo. Ayan, pero pwede mo siyang itago ulit. Sun visor, tingnan natin kung ano meron. May ilaw, yan. For sure meron din tong ilaw, dahil magagalit si Mrs. pag wala. Meron naman, may ilaw naman. Anyway, dito sa steering wheel, ito steering wheel mo, medyo matigas. Pero yan, common Honda steering wheel. May heated steering wheel dito. Dahil nasa tayo, America, US version to syempre. Merong heated steering wheel. Volume control for your multimedia audio. Yan, may home button din dito. Tapos yung voice command. Dito yung cruise control, ayan, dyan, pati yung lane keep assist, saka yung distance mo dun sa kotse sa harapan. Honda Sensing, may Honda Sensing to. Anyway, Honda Sensing mga padi, parang yung rin yan, ADAS, driver assist system. Ganun ang Honda Sensing. Sa Subaru naman, meron silang EyeSight. Sa Honda Sensing ang tawag nila. Electronic ang seats nito. Dahil ito yung mga mga high-end na ng Honda. Merong seat memory for your tailgate. Ayan, pag tailgate bubuksan mo. Heated wipers. So dahil sa US, 'di ba, sa ibang part ng US nag-i-snow. Although wala tayo sa snowy part ng US. So may heated pa rin, heated wipers. Traction control button. Kung gusto mong patayin, gusto mong mag-slide, yan. Anyway mga buddy, sinet ko na tong upuan na to. Kung paano ako magdadrive, silipin naman natin kung anong space meron sa likod at mga creature comforts and features dyan sa likod. Here at the back, same story dito sa gilid. Ayan, may pocket ka dyan, pocket, cup holder. Ito meron ka ring blocker, sun blocker. Yan, pag, di ba? Pag wala kang tint, tas gusto mong medyo or light yung tint mo, gusto mong mas diliman pa, meron kang pang black. Yan, ganyan mo lang yung dyan. And captain seats. So captain seats dito sa middle seats. So yan,
meron dito captain seats, foldable yung armrest, left and right nga ba? Walang armrest dito, pero meron naman dito. Leather din naman, covered with leather. Dito hard plastic na, tinipid mga buddy dito sa likod. Ito soft touch material, ito hard plastic. Unlike dito sa front, ito soft touch material yan eh. Lambot dyan. Lambot na pipindot ko. Ito tak. Iba ng tunog, diba? Anyway, meron kang aircon dito sa likod. Yan. Meron ka ring sariling controls dito. May sariling controls dito ang aircon. Hiwalay ito doon. So pag ginalaw mo to, hindi magagalaw yung aircon dyan sa harapan. Dito lang to para sa likod. Meron ka ditong household outlet. Yan, so pwede ka magsaksak dito ng washing machine or ng laptop or ng ng oven toaster kung yun ang gusto mong gawin. Meron ka ng USB port dito, dalawa. Very practical na mga buddy. Napakaluwag niya. Ito yung upuan niya dito sa likod, D4 test. Malaking crossover SUV talaga to. So napakaluwag niya. Adjustable ba tong seat dito? Manually adjustable. Yan. Parang yung mga normal na kotse, dito yung adjustan ng forward, back to give space sa third row seats. So, may third row seat siya mga buddy. We'll go there in a while. But yeah, ito ang meron dito sa likod. Syempre nahihiga to. Para makasakay sa likod, pwede ka namang dumaan doon. Pwede ka naman, pero pwede mo rin pindutin to mga buddy. Yan, pinindot mo yan. Diba? Galing nung action eh. Syempre meron ka ng space, pero hindi siya ganun kalakihan. So you need to, diba, somehow sumiksik, pero maluwag naman. Kaya naman ng Pinoy. Here to space, you know. Yan, meron tayong ganyan space. 4 fingers ko. Somehow medyo mababa yung upuan, kaya medyo yung tuhod ko mataas. So far komportable naman. Yun nga lang, ito syempre nada reklamo, but di natin maiiwasan yan dahil may mga components. Pwede ko naman isiksik yung pa ako doon and stretch. Mas maluwag dito sa gitna dahil naka-captain seats to. Walang tatamaan yung tuhod nung uupo dito. Meron ding cup holder dito, small and big. Yan. Meron ding aircon vents. Yan. And charger, yan, USB port. Meron ka USB port dyan. Left and right dyan mga buddy. Yan, left and right. Meron kang tie hooks dito. Yan, pagtalian ng mga groceries o kung ano mga ayaw mong gumulong. Pag nakatupi itong likod na to, syempre storage to mga buddy. Kung bababa naman yung nasa likod, meron din pindutan dito. Ayan napaka practical no. Pagkapindot mo niyan di ba? Isang pindot lang, ayos na. Action. Tailgate, it's a power tailgate mga buddy. Nga lang, you have to wait. Yan ang meron dito sa tailgate. Ayan lang ang space nya, pero maluwag na rin for what it is. So meron ka rin cubby dito, lagayan ng mga kung ano-ano. Meron ding 12 volt socket dito na naman. Napaka practical, di ba? Tingnan natin kung ano meron sa ilalim nito. Another secret storage na pwede mong paglagyan ng mga bagay-bagay na ayaw mong makita, di ba? Spare tire nasa ilalim. Ayan. Anuhin mo lang yan. Tanggalin mo yan, tapos iikutin mo yung tornilyo for sure. Ayan, iikutin mo yan. At itong cabin na to, natatanggal din to mga buddy. May lock siya, lock, unlock. Dalawa, unlock natin, tingnan natin. Lock. Diba? Pwede mong paglagyan ng mga basa or mga kung ano mang nilagay mo dyan, tapos dapat mong kailangan mong hugasan, pwede mo siyang tanggalin. Yun lang ang meron dito sa likod ng Honda Pilot mga buddy. Syempre to close that, meron button dito. Ayan. Under the hood is the ever reliable 3.5 V6 that produces 285 horsepower and 286 Newton meters of torque.
Alam ko J35 pa rin to. Same with my Accord. Not sure though. Oo, hindi ako sigurado mga padi. Pero yun pa rin naman ang B6 ng Honda. Is the J35. Pero ito 10-speed shiftable automatic na ito mga padi. Anyway, ano pa ba hindi natin nagagawa dito? Let's take it on the road and see how it drives. Itong Honda na to mga padi, napaka bilis ng RPM ng ano. Well, dahil wala nang ang shifter to, puro buttons na. Ayan, puro dipindot. Pag nagre-reverse ka, itong window na to automatic bumababa. Yeah. Problem is hindi ko naman kailangan. But may camera naman. Merong top view. So kita mo yung left and right, rear view. Meron ding front yan. Mamimili ka lang. Pwede ka mamili. First impression, brakes is ang ganda ng pressure, nasa taas. Napakataas ng pressure. Steering wheel is napakagaang. This sounds familiar dahil nga ito pa rin yung B6 ng Honda. Meron din pala tong auto start stop para halimbawa gaya nito nasa ano ka, nasa stoplight, mamatay yung makina. Pero since naka manual mode ako, hindi siya gumagana. So maraming pwedeng ma-display dito sa LCD screen dito sa left ng gauge cluster mo mga padi. Gaya ng mga basics, yung mileage, yung fuel consumption. Initial impression, malambot siya mga buddy. Malambot na hindi naman duyan. Pero ramdam ko yung lambot ng likod, ng harap. Nakaupo ka dito habang nag-aantay. It's a nice place to be. Maganda naman siya, although medyo madilim. Tapos madilim pa yung tint ng kotse na to mga buddy. Pero okay naman. Nga lang parang puro black. Bigatan din yung auto, hindi siya kasing lakas ng mga sedan, but kaya niya namang hilain. Ganda naman yung low end torque niya mga pad. Ilang natin sa drive, yan natin siyang mag-decide sa kanyang sarili. Napaka-komportable niyan driving, napakalambot ng manibela. Upuan, hindi ganun ka-firm ang foam, ang lambot din. Very relax. Yun ang term na may bibigay ko sa Honda Pilot na to mga padi. Lumalabas dito sa middle screen niya mga padi kung anong speed limit sa kalsada na to. Kanina may nakalagay 35 miles per hour speed limit. Most roads dito sa Guam 35-45 lang ang speed limit. Cruising kang ganyan, pag inapakan mo responsive naman yung transmission. Anyway, that's my driving experience ng Honda Pilot Trail Sport mga padi. And I will see you on more local car reviews very soon. Linaw ng camera. Linaw ng camera niya mga padi.